Nandito po tayo sa kalagitnaan ng dagat kung saan ito yung pinaka-boundary ng dalawang probinsya. Yun po yung probinsya ng Bohol at ito naman yung probinsya ng Leyte. Yung 1 kilo ng seaweeds dito ay nabibili lamang ng 3 pesos at 50 centavos. Napakamura. Ang tawag daw dito ay lagoon. Kung saan pwede kayong magrenta ng bangka at pwede po kayo ditong mag-ikot dito mismo sa kwadradong lagoon na ito. Bagamat sakop pa itong Dawahon Reef ng probinsya ng Leyte, mas klaro po dito yung mga isla o yung mainland na sakop ng Bohol. Ikita po natin yan. Good morning mga ka-SAF TV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay matutuloy na siguro ang ating pag-explore sa isang floating community sa Baton Leyte. So ngayon ay medyo maaliwalas na yung panahon natin, kaya naman inaasahan kong matutuloy na ang lakad natin papunta sa Baton Leyte. Noong nakaraang araw kasi, dahil nga sa sama ng panahon, kaya na-divert yung ruta natin. So mula dito sa Baton Leyte ay magta-travel po tayo ng mahigit 2 oras papunta sa Baton Leyte, kung saan tayo sasakay ng bangka papunta naman sa Dawahon Reef. Pag mga ganitong mataong lugar, mas maganda kung susundan nyo itong mga malalaking sasakyan kasi sila na mismo yung mag-clear ng inyong daanan. Ayan na, inuulan na naman tayo. Ayan, so nag-stop over po muna kami dito sa bahaging ito ng MacArthur Leyte kasi makikita nyo naman dito sa ating unahan na talaga namang napakalakas ng ulan. Kaya kakailanganin po natin magsuot na ng raincoat. Bago po natin suotin yung ating raincoat, mapapansin po natin dito itong aming top box. Ayan, so naglagay na po kami ng top box kasi hindi na kasya sa compartment yung mga dala naming gamit. Kaya kinailangan na po naming maglagay ng ganito dito sa motor. Ito yung hindi maganda pag nakamotor ka. Kasi pag umuulan, kailangan mo talagang sumilong para makapagpalit ng outfit. So makikita po natin dito kung saan yung mga lugar na inuulan ngayon. Dito maaraw, doon umuulan, tapos may rainbow pa. Etong way po na to yung dinaanan natin dati papunta sa Silago. At ngayon naman ay dediretso na po tayo papunta sa Sugod. Grabe, napakagandang tanawin. Hindi pa man po tayo nakakapag-almusal, ay busog na po tayo sa mga tanawin. Talaga namang napakaganda. Pagas po muna tayo dito kasi wala nang gasolinahan dun sa unahan. Full tank. Genesis. Driver mo ko. Shoutout kay Genesis dito sa Maplag Leyte. Thank you. Wow, may bagong kalsada. Yun po siguro yung ginagawang bagong kalsada na mag-uugnay
sa Mahaplag at Hilongos. Balik tayo dun. Rough road. So nag-stop over po muna kami dito sa ginagawang bahagi ng kalsadang ito na nagmumula dito sa Mahaplag papunta dun sa Hilongos. Ito po yung Mahaplag Hilongos Bypass Road na kung saan ay mas magpapadali sa biyahe ng mga manggagaling sa northern part ng Leyte papunta dito sa southwest part ng Leyte. Makikita po natin itong bahagi nito ng kalsada. Meron po itong 4 lanes tapos may ginagawa pang sidewalk dito sa gilid. Dito naman sa gitna ay mayroong center island. So sa ngayon ay nasa 100 meters pa lang yung nagagawa sa bahaging ito ng kalsada. Dun sa kabilang bahagi naman kung saan ang entry at exit point nitong bypass road ay ginagawa na rin. Makikita po natin dito ang talaga namang napakagandang tanawin. Makailang beses na po akong nakadaan dito pero ngayon lang ako nakapag-drone. Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makadaan dito na hindi umuulan. Kaya naman sinamantala ko na yung pagkakataon na makuhanan natin ng aerial shot itong tulay ng Southern Leyte. At habang nagdo-drone po kami kanina ay eto may dumaan ditong subscriber. Yan. So anong pangalan, sir? Ronnie Pulido, Ormoc City. Galing pa siya ng Ormoc City at pupunta pa ng Pintuyan, Southern Leyte. Tapos ito yung gamit niyang motor. Grabe. Pang-endurance yung energy ni sir. Ayan. So bigyan natin ng sticker kasi talaga namang pinanood niya halos lahat ng video natin. Thank you. Maraming salamat po sa panonood ng mga videos. Ingat po kayo, sir. Sige. Nandito na po tayo sa Sugod Town proper at mula dito ay magta-travel pa po tayo ng mahigit 30 minutes papunta sa Batu, Leyte. Matapos ang mahigit sa 3 oras na biyahe mula sa Palu, Leyte, ay narating na rin natin itong bayan ng Bato dito sa western side ng Leyte. So nandito po tayo ngayon sa kanilang daungan kung saan tayo sasakay ng bangka papunta dun sa Dawahon Reef. Pero bago po natin puntahan yung Dawahon Reef, pakita ko po muna sa inyo itong kanilang bagong atraksyon dito. Ayon dun sa napagtanungan natin, ang tawag daw dito ay lagoon, kung saan pwede kayong magrenta ng bangka, yung mga parang itik na bangka, at pwede po kayo ditong mag-ikot dito mismo sa kwadradong lagoon na ito. Tabi lang po ito ng sikat na baywalk kung saan ay dinarayo dahil naman sa masasarap na barbecue at mga seafoods. Susundan po natin itong tricycle kung saan ay dadalhin tayo papunta dun sa sakayan or sa lugar kung saan marami yung mga maliliit na bangka papunta dun sa Dawahon. So, oras po natin ngayon ay mag-aalas 11 na ng umaga at talaga namang napakainit ng panahon.
matapos lamang ang ilang minutong travel mula dun sa Bato Town proper, ay narating na rin natin itong Barangay Dulho. So dito po tayo maghahanap ng sasakyang bangka papunta dun sa Dawahon Reef. At dito na rin po tayo magpa-park kasi safe naman itong areang to. Kaya okay na dito mag-park. Malapit na po tayo sa baybayin. Nandito na po tayo sa baybayin kung saan tayo sasakyan ng bangka papunta dun sa Dawahon. Ayan, ito po yung bangka na sasakyan natin. So medyo maliit po siya kasi nga ginagamit po ito ng mga mangingisda. Grabe yung mga tinik dito, parang pako. Ito pa. Mula dito sa baybayin ng mainland ng Leyte, magta-travel po tayo ng mahigit 1 oras papunta doon sa Dawahon Reef. So ngayon, medyo mainit kasi wala po tayong bubong dito. Pero mamaya pag umaandar na itong bangka ay hindi na natin masyadong ramdam yung init. Nandito po tayo sa kalagitnaan ng dagat kung saan ito yung pinaka-boundary ng 2 probinsya. Yun po yung probinsya ng Bohol at ito naman yung probinsya ng Leyte. Bagamat sakop pa itong Dawahon Reef ng probinsya ng Leyte, mas klaro po dito yung mga isla o yung mainland na sakop ng Bohol. Ikita po natin yan. Papunta dito sa Dawahon Reef, kailangan po nating umikot dito sa likod kasi dun sa harapan ay marami daw po yung mga corals at mga bato na pwedeng tamaan ng makina. Kaya kailangan po nating umikot dito sa likod para hindi po natin tamaan yung mga bagay sa ilalim. At mula po dito, kung saan tayo ngayon, ay kailangan pa natin mag-travel ng ilang minuto para marating yung Dawahon Island. Tara, let's go! Ito na po yung Dawahon Island at nakapalibot po dito sa lugar na ito yung Dawahon Reef. Makikita po natin sa ilalim yung mga seagrass at ilang mga isda at corals. Sa ngayon, high tide po dito. Pero pag low tide daw ay makikita po natin yung mga bagay dito sa ilalim at pwede rin po nating lakarin itong tubig na nakapalibot dito sa Dawahon Island. Ito na naman yung challenge sa atin. Sa wakas! Yan, so matapos lamang ang mahigit sa 1 oras na travel mula dun sa mainland ng Leyte ay narating na rin natin itong Dawahon Island. Dito talaga namang nakaka-amaze yung mga bahay kasi makikita po nating nakalutang sila sa tubig sa pamamagitan ng mga pier sa ilalim. So mamaya ay ikutin po natin kasi itong Dawahon Island ay isang buong barangay po ng Bato yung nandito. Ramdam ko po sa mukha ko yung mga asin-asin na dumikit sa akin habang papunta dito sa Dawahon Island. Mamaya na po tayo maghihilamos pagdating natin dito sa mainland ng Bato. So mula dito sa pinakadulo ng daungan, pupunta naman natin ang sentro nitong Dawahon Island kung saan ay sisilipin natin yung mga residenteng nakatira dito. So may kasama po tayong mga kids, Tour guide. yung magsisilbi nating tour guide. Para sa mga nagtatanong bakit ko naisipan na puntahan itong Dawahon Island, habang naghahanap kasi ako ng mga lugar na pwedeng mapuntahan sa pamamagitan ng Google Maps, ay nakita ko po itong Dawahon Reef sa Google Maps. Nakita ko na nakalutang
yung mga bahay sa tubig. Kaya nagka-interest akong puntahan to para makita kung nahawig nga bang lugar nito sa Tawi-Tawi dun sa Mindanao. Yung mga floating community. Dahil nga sa mababaw itong area na to ng Dawahon, kaya mapapansin po natin dito itong mahabang daungan. So mapapansin po natin dito yung napakaraming bangka kasi halos lahat ng mga nakatira dito ay tanging sa pangingisda nabubuhay. Wow, white sand! Makikita nyo naman itong sahig nitong kanilang gym. First time kong makakita ng ganitong covered court na may white sand. Medyo malawak pala itong isla at marami yung mga kabahayan na makikita dito sa sentro. Eto. Ilang minuto lang yung nilakad natin mula dun sa daungan papunta dito sa kabila. Eto na yung kabila ng isla. Kikita po natin itong mga sirang bangka na parang napanood na natin sa isang pelikula. So dito nga pala sa Dawahon, meron po silang barangay hall, covered court, eskwelahan, at may health center. Yung mga malalaking bahay dito ay meron pong nakakabit na mga solar. Habang yung mga maliliit naman na bahay, yung ilang residente na hindi kayang maka-afford ng solar ay nagtitiis na lang po dito sa mga piso-pisong pagcha-charge ng gadget. So, ang tawag pala dito sa strukturang ito ay floating seaweeds farm. Dito binibilad yung mga seaweeds na pinatutuyo nila at ine-export kung saan man pinoprocess yung mga seaweeds. Ayan, so tanungin po natin ang isa sa mga seaweeds farmer na nandito sa ibabaw nitong kawayan. Iwanan muna natin itong drone dyan. Nandito po si Edin Carlin. Ano yung ginagawa mo rito? Nag-on sila ka nang mamalit o gusto niya magbantay, yun niya magbali-bali ba? Binabantayan niya yung mga mangingisda na mula dun sa pag-harvest kasi siya yung bibili sa mga nakuha nilang seaweeds. Yun, tama? Okay, tapos yung mga seaweeds na nabili nyo, ibibilad nyo rito. Tapos ano yung ginagawa nyo dun sa seaweeds? Ilongin mo ng mga products sa mga chinelas. Goma. Oo, silbi may nga na. So magkano yung bili mo sa mga seaweeds? 350. Yung 1 kilo ng seaweeds dito ay nabibili lamang ng 3 pesos at 50 centavos. Napakamura. Itong Dawahon Island, isa ito sa mga pinaka maapektuhan once na lumala pa yung problema natin sa climate change. Yung pagtaas ng level ng tubig ay talaga namang maapektuhan itong buong komunidad na nakatira dito. Ngayon nga lang na medyo mababa pa yung tubig ay nakalutang na ang karamihan sa mga bahay dito. Paano pa kaya kung tumaas pa yung level ng tubig? Siguro ay darating yung panahon na lulubog na rin itong bahaging ito ng dagat. Yan, so nakita na po natin ang Dawahon Island ng Batu Leyte at nakita po natin yung komunidad na nakatira sa ibabaw mismo ng munting isla. So maliban dyan ay nakita din po natin kung paano sila namumuhay doon at kung ano yung mga produktong naiproproduce mula doon sa bahaging yun ng dagat. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.